Sa isang inspirasyonal na hakbang tungo sa pangdaigdigang kooperasyon, itinaguyod ng International Labour Organization o ILO ang isang makabuluhang lakbay-aral para sa 15 mga opisyal ng gobyerno mula sa iba't ibang rehiyon ng Bangladesh noong ika-6 ng Oktubre 2023. Binisita ng grupo ang Regional Training Center Korea-Philippines Vocational Training Center o RTC KPVTC Davao kung saan naging sentro ang makabuluhang mga talakayan tungkol sa sistema ng TVET ng Training Center na bukas at malugod na ibinahagi ang mga programa at serbisyo na maaring maging makabago at epektibong estratehiya na pwedeng itaguyod ng grupo sa kanilang sariling bansa upang higit pang mapabuti ang kanilang mga programa sa pagpapaunlad ng kasanayan. Dagdag pa dito, ang nasabing pagbisita ay bahagi din ng mas malawakang inisyatiba para sa Promoting Gender-Responsive Enterprise Development and TVET Systems o PROGRESS Project na naglalayong magtaguyod ng mga programa na tumutugon sa mga gender issues ng vocational training at enterprise development. Kasama sa pagbisita sa RTC KPVTC Davao ang mga kilalang personalidad tulad nila Peter Belen, Chief Technical Advisor ng International Labour Organization, Mofizol Islam mula sa Directorate of Technical Education ILO Bangladesh, Samia Alam, Deputy Secretary ng Ministry of Finance Economic Relations Division, at si Sharnalata Roy, ang Pangulo ng Shilhet Women Chambers of Commerce and Industry Bangladesh. Sa kanilang pagdating sa RTC KPVTC Davao, mainit na tinanggap ang mga kagalang-galang na delegado ni Engineer Constantino B. Panes Jr., EDD, ang Administrator ng Training Center, si Mario M. de la Serna, ang Training Department Head, at si Justine Mark P. Aprong, ang Scholarship Focal. Ang mga pagtanggap na ito ay naging simula ng isang mayamang palitan ng kaalaman at karanasan sa pagitan ng mga opisyal mula sa Bangladesh at Pilipino na nagtataguyod ng internasyonal na kooperasyon at pagpapalakas ng kakayahan sa larangan ng teknikal na edukasyon at pagpapaunlad ng kasanayan. Ang pagdalaw na ito ay sumunod sa kamakailang ikalawang Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na ginanap noong ika-20 ng Setyembre 2023 sa RTC KPVTC Davao. Ang mga kaganapang ito ay nagpapatibay sa papel ng RTC KPVTC Davao bilang isang mahalagang sentro para sa edukasyon at pagpapaunlad ng kasanayan, hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa pangdaigdigang antas. Mula sa rehiyon ng Davao, Lorian Orbeso, nag-uulat para sa TESDA.